Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, flip top na tayo. At marami nakapila dito sa flip top na hindi ko pa napapanood na mga latest uploads, no. Unahin na natin to guys. Zantasa versus Kedo sa Right of Way event. Si Kedo kasi lately, 'di ba? Na-review natin siya against Jonas dito sa Motus. Si Zantasa naman, nare-review na rin natin siya, especially sa Pulo, na sa pagkakalam ko, unang review ko kay Zantasa, laban niya kay Josh sa Pulo tournament yon. Tapos meron pang isa or meron pang dalawa. So in other words guys, pamilyar ako sa estilo ng mga MCs na to bago pa sila tumungtong dito. So karamihan, I think first time nilang mapapanood to, sila Zantasa at Kedo. Pero ako, basically, I'm not, no? Kasi nare-review ko sila sa mga kanya-kanya nilang mga battle platform na pinanggalingan. So, ang masasabi ko dito, style clash. Si Kedo, more on comedy talagang approach nito. 'Di ba? More on comedy, entertainment, jokes. Yun talaga yung ano niya, yun talaga yung forte niya. So, let's see kung ano yung estilo na gagawin ni Kedo dito, kung mag-stick ba siya sa style niya or imimix niya or magmimix siya ng technicals at punto. 'Di ba? Kasi ganun si Zantasa. Technicals, punto. May pagka, hindi naman siya may pagka zen look, hindi naman, basta may mga malalalim, mga tulala o ganyan, mga malalalim na references, ganon. So style clash. Okay, so tignan natin kung sino yung mas effective. Depende kung ano yung estilo na ipapakita nila, kasi kung magi-stick si Kedo sa comedy niya, malay natin may ibang mga linya na mag-exceed sa comedy lang, 'di ba? Pwede nating mabigay sa kanya. Pero si Zantasa naman, yung mga punto niya kailangan din kasing maging mabigat para pumantay or ma-overpower yung mga jokes ni Kedo. So ganun yung labanan. So tignan natin kung ano yung or sino ang mas magiging epektibo through their styles. So Zantasa versus Kedo, game. Pinili Game, niya game. mauna, tig 2 minuto dapat, pakinggan natin, unang battle, unang banat, right of way, day 2, Kedo. Dito. Yo! Pagkatapos kong lumipol ng mga mongoloid sa underground battle, Ganun. mga flip top na! Kaso, Zantasa ang puta. Ginagago mo ba kami? Alam mo bang nagsusulat pa lang ako, nakarami na akong kape, tapos Zantasa ka lang, pre! Na wordplay na yun ni Josh sa kanya, yung Zantasa na isang tasa. Na kung hindi nyo pa napapanood yung battle ni Zantasa at ni Josh, sa Pulo yun. Hindi ko lang alam kung anong titulo, kung 2025 ba yun or 2024, hindi ko na matandaan. Basta titulo yun sa Pulo. Na wordplay na yun ni Josh sa kanya, yung isang tasa sa yung Zantasa, okay. Pero I think mas effective si dito, si Kedo. Tignan natin. Kaso, Zantasa ang puta. Ginagago mo ba kami? Alam mo bang nagsusulat pa lang ako, nakarami na akong kape, tapos Zantasa ka lang, pre! Kasi baka lang di mo, paalam ang kalakaran, iho,
Na di sapat ang santasa lang, ibang klase yung takalan dito. Pakalandi mo. Naging santasa ka bigla nung nalaman mong may Pepsi na platito. Eh! Kakaspoken poetry mo, masyado ka na maramdamin. Bigla Ayun pala. Spoken poetry, yun pala. So, hindi ko ma-pinpoint kanina eh. So, ayun. Bigla nung nalaman mong may Pepsi na platito. Kakaspoken poetry mo, masyado ka na maramdamin. Bigla-bigla itong nakakaramdam ng hate na di malaman kung kanino nang galing. Sa sariling kabubuhan, napapahamak ang tanga. Imaginary na nga lang haters mo, tangina mo, nasasaktan ka pa. Masyado ka mainit, alam mo kahit sa ligo, kulang ka. Kaya tangina... Ang ganda nun ha. Imaginary na nga lang yung haters mo, nasasaktan ka pa. Ayos na linya yun ha. Sa kanya ko lang narinig yun. May ano ba? May linya na ba na ganon before? Ayos yun. Napapahamak ang tanga. Imaginary na nga lang haters mo, tangina mo, nasasaktan ka pa. Masyado ka mainit, alam mo kahit sa ligo, kulang ka. Kaya tanginan to, tinubuan lang ng buni, sasabihin na ulam siya. Umaapaw sa galit, kaya yung kabobohan bumaha. Galit ka sa magkakatunog na battle MC habang ikaw mismo pinaka-epektibong gumawa. Nakuha mo pang sitahin si Spero sa... kapal na mukha. Kapal ng mukha! Nakuha mo pang sitahin yung estilo ng Espero habang ikaw mismo nasa loob ka mismo ng katauhan nito, lala. Tapos ikaw, bagong tunog? Talaga? Sinong binola mo? Eh, ultimo pa ganun-ganun ng daliri nito, lala. Putang ina, kinopya mo. May tula to. Puta nung nadinig ko, putang galing. Tuwan-tuwa daw yung matching nung sa tao mahambing. Ang pinagtataka ko lang nung sinasabi mo yun, nakangiti ka na rin. Gumagapang daw yung mga pangit, nagliliparan yung mga gwapo, tarantado. Kaya pala ganyan palagi tsura mo tuwing sasampa sa entablado. Pwede kay tablado, maging pangit man o gwapo. Gagapang ka ulit mamaya kasi uuwi kang baldado. Tarantado neto. Sa isang laban niya, winordplay niya yung massacre sa massacre. Yeah? Nung nadinig ko yung puta, gusto ko itang kwelyuhan. So kung massacre pala sa'yo kalaban mo, bali ang punto mo, ikaw medyo lang. Yan. Ang dami naman titika dyan na pwedeng laruin, ba't di ka man lang namili? Winordplay mo pa talaga na banayad ka na sumubo ng titi. Kaya para talunin to, madali lang. Aaningin ko lang hanggang sa maurat to. Kailangan ko lang gaspangan yung mga tira para may buhangin yung burat ko. Saka... Tangina, paano di magiging kaakit-akit sa pandinig tong punyeta? Eh, tumutula gamit yung mga lumang salita kahit yung mga bara wala namang kwenta. Tapos sasabayan ng magandang rhyme scheme, boom! Kaakit-akit sa pandinig kahit di naman sa kalaban nakarekta. Galit ka sa magkakatunog, pero ikaw mismo din nagpapahuli. Gusto mo maging masarap ka sa tenga ko, pre? O eto, alisan mo ako tutuli. Time! Nice. Shoutout kay Kedo. Ang relevant niya, 'di ba? Hindi lang siya effective sa small room. Pinatunayan niya na hindi lang siya effective sa small room. Hindi lang siya effective sa motos, hindi lang effective yung mga jokes niya sa close room, hindi. 'Di ba? Although hindi pa naman to big stage, pero kung the way he connected sa crowd ng flip top, 'di ba? Shoutout kay Kedo. Masaya ako para sa kanya kasi yun nga, naitawid niya yung round 1 ng maayos. At nagstick siya sa estilo niya na jokes, comedy at entertainment, 'di ba? Galing kasi hindi niya kailangan mag-adjust. 'Di ba? Hindi niya kailangan mag-adjust kasi kung ano siya mag-perform sa Moto, sa small room, ganun at ganun din siya nag-perform dito. Galing, natuwa ako sa kanya kasi naging effective siya. At in-embrace niya yung estilo niya. Hindi siya nag-switch. And sana sa rounds 2 and 3, hindi rin, pero may mga konting siguro na additional. Okay, so I think wala naman akong masyadong i-detailed sa round 2 ni Kedo. Basta naging effective yung mga jokes niya. Mga 2 lines niya pumapasok. 'Di ba? Nakakakuha agad siya ng momentum. Shoutout. So, Santasa, game. Yo, check! Yeah, game. Abril 24,
Nakatingala pa ako nun sa langit, pinagmamasdan ko yung mga ulap. Nung araw na yon, nagchat din sa akin si Boss Arik, tanggap ka na, yun ang pambungad. Siyempre, halos ako nagpanik. Yung awa kong pagkain, halos sumambulat. Bukod sa pasukan na ng flip-top, sino bang di magugulat, bigyan ka ng kalaban na adik, tas baguhin mo daw yung utak. What the fuck? Paisa muna, flip-top game! Yeah! O ikaw putang ina mo, kamusta yung pagtutulak mo? Di ba taga Bulacan ka? Eh di pumuputok shabu sa lugar nyo. Kaya tanong, tingin nyo may tsansa pa ba to? Palong-palong nagpapatawa. Yan, lakas mo. Pero tingin mo magpapabata ako sa'yo? Ulol, hindi. Tagal kong hinintay itong sandali na to, ngayon ko mas totodohan. Bad trip sa mga kagaya nitong lahat yata ng opinion inoohan. Alam mo kahit... Alam mo kahit di ako pulis, gusto kitang kotongan. Ganto kasi yung itsura ng mga ultimo minor de edad, binobusohan. Walang yaka. Alam mo kung ba't ako nandito? Siguro dahil yun sa potential at effort ikaw. Kaya ka nandito, mukha ka may criminal record. Ito ay wutang shit, patay ka sa aking method ya. Lalo tong battle rap na discover mo nung ikay 35 years old na. Tangina mo, late bloomer ka. Yung estilo mo, ginagawa ko na yan dati nung binatilyo pa ako at sober pa. Ang hindi lang, yung Ang hindi ko lang ginagawa yung pag nagpa-practice siya sa harap ng salamin, tas sa bibig mo may tutor ka. Tangina mo, ang dami mong kamukha. Kanina kala ko si Philippine Looper ka. Tangina, nagpapatawa si Santasa ngayon. Hindi ko siya ganito unang napanood eh. So medyo nagugulat ako dito na nagko-comedy siya. Okay, tuloy tayo. Tingnan nyo, ito yung itsura ng nilalang na mukhang maliligaw pa rin kahit pagamitin mo ng Google Map. Ikaw lang yung taong bukod tanging nagagalit sa salitang boodle fight. Pero bakit ka nga ba nandito, Kedo? Para pamalit kay Dodong Saipa? Kay Saito o kay Manda? Kaya ako nandito, ilalagay ko yung pangalan ng bayan ko sa mapa. Kasi mapa, malayo, umapa, malapit tol, di ka aabot kay Santasa. Kahit saan mo ko daling brigada. Ako'y Bosyo, kay Kwarna. At hindi kasi ding ikaw yung mismong batong hawak ni Darna. At mas malagim pa yung dating mo sa mga bading dun sa wet dreams ni Plasma. Yeah, pero kidding aside, sa likod ng mahaba nating paglalakbay bago makatungtong dito, ano yan dala-dala mong sandata? Ano? Mga batang pinahalakhak, mga matandang pinatawa. Imposibleng di mo alam na ang tungo natin sa ganitong malaking digmaan, kaya ba't nagpapapanday ka pa kung gawa din lang pala sa kahoy ang bitbit mong espada? Tangina mo, walang espesyal sa estilo mo kasi nilohi ka, wala ka. Literal na magpatawa lang talaga yung kanyang kakayahan, yun lang ang iyong kaya. Tangina mo, hindi lahat ng mga yan nagbayad para lang tumawa. Kaso may magagawa pa ba tayo bukod sa mukha ka ng bayag, nagsasalita pa? Kaya lagay mo sa akin ngayon ay parang matandang nawalan ng pitaka sa kalagitnaan ng kalsada tas sa kakahanap niya nabangga siya. Tas busog na sana kami sa mga joke mo at patawa kasi yung joke mo masagana. Alam mo, yung joke mo ang masagana. Tuwing bumabatal, Tuwing bumabatel, lagi kang palumpalo kaya halatado mong kabado. Alam mo, di naman talaga choke yung dahilan kung ba't lagi kang natatalo. Hindi mo kaya mag-on the spot, hinahayaan mo mapahiya ka sa harap ng maraming tao. Alam mo tol, mag-freestyle ka kapag mali mo lang, mawala ka sa kalagitnaan ng mga katha mo, kaso di mo ako magets, di ba? Di ka makarelate kasi ito yung sanity effect, mas makulay mga katha ko kasi taga-ingay likha ko. Nakumpa ka sa'yo, ako ay mas hubog, mas walang hiyat, mas kakaibang tunog. Pumunta ka dito ng buo, uuwi ka ng wasak dukog, tupok sunog, lasog-lasog. Binasican lang nung round 1, boy, katsug-katsug. Tangina, yun, nagkaroon ng gap, guys. Karoon ng gap kasi yun nga sabi ko nga sa inyo, ako kasi ina-expect ko na mag-stick si Santasa sa mga poetic niya, sa technicals niya, sa mga punto niya. Nagulat ako na pumasok siya sa mundo ni Kedo na pagpapatawa, 'di ba? Although may mga ganong lines naman talaga si Santasa, pero the way he managed to
tawag dito, pagsama ng sabay-sabay yung elements na yun, tangina, bago sa pandinig ko yun para kay Santasa. Kasi, yun nga, ulitin ko lang, napapanood ko si Santasa na more on technicals yung approach. So, nakakagulat lang na ganun yung round 1 niya for Kedo. And, naging ano yun, nagkaroon ng malaking gap sa performance. Gets nyo? So, round 1, ibibigay ko kay Santasa. Ako to be honest, I'm expecting na yung round 1 matatabla ko. To be honest, guys. I was expecting round 1 to be a tie. Kasi nga, Kedo, malakas sa gantong style. Si Santasa, syempre, gagamitin niya yung mismong style niya at magiging malakas siya doon. At sabi ko, baka magkaibang timbangan na naman, kaya itatabla ko to. Pero, hindi nangyari yung ganun. Nangyari ay kabaliktaran. Si Kedo nag-stick sa estilo niya, si Santasa labas-pasok sa ganung estilo. Pumasok siya sa estilo ni Kedo, lumabas, nag-perform ng estilo niya, pumasok ulit, nag-perform ng estilo ni Kedo. So mixture of those elements, at para sa akin mas nagampanan ni Santasa yon ng better. 'Di ba? Sa jokes, tingin ko pumapantay siya doon. Pero ang nangyayari kasi may other bullet si Santasa eh. Unlike kay Kedo na ito yung bala niya, effective siya para kay Santasa. Yung mga jokes at comedy niya, effective yun, walang duda. 'Di ba? Pero si Santasa kasi inaatake rin niya si Kedo sa ganung paraan. Tapos pag lumabas siya, ibang atake naman, which is yung estilo naman niya. Kaya doble yung tumatama kay Kedo. 'Di ba? So doon pa lang sa tingin ko, nakita natin yung lamang sa round 1. And I'll go with Santasa doon. Okay? 9-8 Santasa, round 2. Hindi naman ako kabado. Mamaya suntukan tayo. Round 2 game! Sabi ni Espero, kababata ka daw ni Tulala. Sa bagay, hanggang ngayon naman yung samahan nyo hindi pa natitigil. Nagkakatampuhan lang daw kayo pag nabubutas mo yung foil kasi madalas ka niyang sinasapingil. Sobrang pasmado ng kamay mo. Madalas ka pang inaatake ng nerve. Parang baguhan ka daw na volleyball player kasi napaka-bobo mo mag-serve. Ang duda ko pa, kayo talaga nito lala naka-invento ng apoy sa pagkiskisa ng bato. Tangina, boss ng Enigma, ano to? Mga mukhang caveman tas marunong mag-shabu. Lakas pa magsabi na, lumingon sa pinanggalingan, kala mo talaga alam yung landas na matuwid. Tapos pangalan ng liga nila, tulig salitaan. Sa madaling sabi, lahat kayo doon, puro tulig. Sige, breakdown natin yung tulig salitaan. Yung tulig sa putang ina may meaning. Eh yung litaan, ano yun? Pwede naman kasing tulig sa salitaan o kaya tulig sa salitaan. Ba't tulig salitaan? Lahat kayo tulala, ganun, wala sa focus. Tangina, nagtayo kayo ng sarili yung liga tapos yung pangalan naka-wordplay motus. Wey! Mga mongoloid! Ayos din yung liga nyo, no? Lahat ng MC doon, puro may katok. Tapos yung judging pa doon, binabase na lang yung panalo kung sino mas sabog. Ang galing ni Kedo. Kahit yata adik pasok na sa liga nyo, malamang unlihit-hit pa, no? Siguro pag nakapasok ako sa liga nyo, malamang tol, undefeated ako. At balita ko, mula nung ginaya mo si Lycan, doon na siya nawala ng kibo. Hindi ka daw niya tanggap bilang sariling dugo. Sa bagay, ganun talaga yung mga fuckboy natutulala, lalo't may tamod siyang nabuo. Ba't di ka na lang mag-focus sa spoken poetry? Ba't kay Lycan mo pa nais mahambing? Eh kahit anong pilitin mong gawin, iba yung tulalang magaling sa tulalang magaling. Mag-spoken poetry ka na lang. Kasi pag battle rap, pare, GG ka men. Di mo ba napansin? Lahat ng tao dito, pag nagsasalita ka, parang hihikabin. Ang tagal mo na nga mag-setup, tapos wala naman pala kaming punchline na hihintayin. Lahat kayo ng kagrupo mo, mga bobo magsulat kung yung linya hihimayin. Tangina, pangharana yung sulat, tapos pagalit nilang bibigkasin. Pangharana yung sulat, tapos pagalit nilang bibigkasin. Mga piling malalim, tapos di na magagalit pag di na-gets, Brad. Hindi naman talaga kayo malawak mag-isip, tanga, mga kulang kayo sa check-up. Kasi walang likhang maganda sa pandinigang mga titik. Walang sa Tangang ingay check-up. na galing sa bibigan, sadyang nakakabwisit. Nagpapanggap ang baliw tunay na may problema sa pag-iisip. Alam nyo na palang maingay likha nyo, ba't di pa kayo manahimik? Mga bobo. Kaya sige, ingay likha pa.
Ako magpapatahimik sa inyo hanggang magpatong-patong na yung murder case. Ngayon anong silbi ng ingay likha? Kung para lang kayo lumikha ng ingay. Tapos ito yung quiet place. Okay, so same, no? Same lang naman. Rounds 1 and 2 ni Kedo, same lang naman. Wala naman masyadong naging difference. Yung power, ganun pa rin. Yung intensity, ganun pa rin. So, the same. Almost the same. Ano pa? May dadagdag pa ba ako? Ganun pa rin naman. Wala naman talaga na bago. So, ganun pa rin yung focus ni Kedo. 'Di ba? Mga setups, mga two-liners, comedy. So, ganun naman. Hindi naman bumaba yung ano baka isipin nyo kasi naging mas mababa yung performance ni Kedo sa round 2. Para sa akin, hindi. Same lang. Kung ano yung round 1 niya, yun din yung round 2. Ganun lang. Round 2 tayo ni Santasa. Check natin. Taga-ingili ka. Bin, baka sa'yo. Ay, mabuo eh. Taga-ingili ka, wala kang alam, boy. Walang alam, syempre. Ano yung binayant niya? Walang kabuluhan. Tama ya. Napakawalang kabuluhan. Madami kang napatawa gamit yung mga salitang kaululan. Pero ang tanong, ilan na kaya namolestya mong sanggol? Sobrang pangit mo, tol. Ang hirap mo ipagtanggol. Ganito yung mga itsura ng nagsasabi sa atin ng mga bata pa tayong tutubo sa tiyan natin yung mga nalulok natin buto ng santol. Upal! Ito magiging bago yung idol. Talagang solid yan na pa-humble. Kunyari, di niya alam na reunion ng Mongoloids yung dinaluhan niyang Royal Rumble. Okay. Part ko yun. Kami, alam mong yung spot mo, slot yun ni Marmol. Diba? Gets? Kasi Mongoloid lang sa kapwa Mongoloid niya, pumapatol. Kasi bukod dun sa battle mo sa mga kapwa mo Monggi na nag-viral, dahil sa mga past battle mo, puro choke na lang yung title. Wala kang magandang arrival. Wala kaming mapupulot sa mga verse mo ng aral. Mas makakapulot pa yata tayo ng mga verse sa mga scandal. Kabibe mo yung mga bading dun sa gay version ng Spartan. Kasi wala kang bars. Alam mo ano meron ka? Putok sa yung underarms. Pag pinagtaas nyo yan ng kamay, boom, blocking foul. Pero ayos din, at least umabot na ng mainstream yung putok mong pumutok lang sa underground. Ako sa underground, tol, may ispatan mong halimaw. Ikaw sa underground, kilalang si Imaw. Kahit flashlight... ikaw sa underground, kilalang si Imaw. Kahit flashlightan nyo yung mukha niya, hindi yan nasisilaw. At pag may gusto yung babae, pinagjajakulan niya na, hindi yan nanliligaw. Mga trip mo no? Mga trip nito ni Kido, imbis na mag-ipon ng piso, ang iniipon niya yung mga pinagamitan niyang pakapernalya sa lata ng nido. Hindi ka masakap ka, labay 10, masakap kang sa mukha isiko. Puro pagpapatayo, kinig nyo puro pagpapatayo pa ng titi, alam mo ako kaya kong magpatindig ng mga balahibo. Ultimo si Righteous One, kaya kong patayuin yan pag dinala mo dito. Kasi pati mga nagiging chicks nito ni tropa, tangina pwede pang buong tropa. Ayan yung masamang hindi nila pinapansing resulta ng droga. Bumabatak na sa tabi ng pamilya, normal na lang kay Kosa, sobrang veterano magpagulong, kaya niya magpagulong-gulong sa hagdan. Bato de la Rosa. Bars. Tangina, sakit doon, sinabihan ka ni OG1, yung purmahan mo basura. Paano uhaw na uhaw sa sponsor, patay gutom sa paghingi. Mag-plain shirt kayo kung wala kayong pambili. Kasi nagsasalita ang husay, tol. Diligyan na mahusay makinig. Kasi kung usapang sulat lang, hindi ka sa akin didikit. Hindi tatago sa akin yung mga tira mong pilit, parang pinakantot ka sa loob ng kwartong madilim nang nakapikit. At hindi ka rin hip-hop, tol. Masyado kang masikip. Bad trip, no? Pag ganito, nakasabay mo sa jeep, tas sa'yo dumikit. Kahit walang pawis, mukha kang malagkit. Tas habang kinakausap mo pa yan, nangangamot pa sa puwet. Bastos! Walang modo, kaya sa mga nagsasabi na kay Kedo daw tong laban, mga tangina nyo, sabay-sabay kayong mag-iiyakan. Habang nagpapatawa to, paiiyakin ko yan sa harap nyo ng harap-harapan. Tangina mo, Kedo. Dedo kitang iiwanan. Tinaihan, tinapakan, inihian, pinamunasan. Tapos makikita nyo yan kinabukasan, nasa gilid na ng lansangan. Di mo ba nakikita? Inuuwian mong kalagayan. Tanga, pinulot ka ni Enigma kasi gusto niya makakita ng nagsasalitang basahan. Basahan, matik, ilalampaso lang kita, tol. Yun lang ang dapat kong gawin. Kasi mahina ka, di mo ko kayang tibagin. Hindi mo ko kayang tibagin.
Tol, di ako magdadalawang isip na ikaw ay saksakin o ilaglag ka sa bangin. Kung naging ahas ka, di mo ko kayang tuklawin. Kung naging kambing ka din, di mo ko kayang suwagin. Di mo ko kaya, tol, all in. Yun lang gusto kong ipakating. Kaya eto, payong ulul. Pag uwi mo sa inyo, humarap ka sa salamin. Tapos tanungin mo yung reflection mo, kung ang titi, anong oras dapat salsalin. Di ba? Ganun. Yeah. Gago. Boy, alam mo, di naman ako galit sa komedyante. Depende yan sa komedya at klase. Pero kung magagalit ka kapag di nag-viral yung pagkain mo ng tae, dyan tayo magkakaproblema, pare. Nangangamoy ka na nga eh. Tang ina. Ibang kasantasa to, tol. Sabi ko sa inyo, hindi ito yung santasa na ina-expect ko at nare-review ko. Tang ina, iba. Nagulat ako na ganito yung sulat ni Santasa ngayon. So, sabi ko kanina, diba, style clash. Kasi nga, ganun nga yung kung paano ko siya nare-review, kung paano ko napapanood, ganun. Pero hindi naging style clash, guys. Nagiging one-sided to in favor of Santasa. Nakakasabay siya sa estilo ni Kedo na comedy, entertainment, jokes, nakakasabay siya, pero hindi lang yun eh. May mga punto pa rin, may technicalities pa rin, andun pa rin yung Santasa na version niya mismo. Ito, feeling ko kasi ito yung Santasa na na inadapt yung estilo ni Kedo para mas paano ko ba ma-explain yun? Kumbaga, ito na yung Santasa version 2 na may estilo na comedy para pumantay sa estilo ni Kedo. Yun, ganun. Pero, andun pa rin yung Santasa version 1 para ibalanse yung Santasa version 2. Gets nyo? Ganun eh. Ganun yung nangyayari. Nagulat ako, no, na ganito yung performance si Santasa. At feeling ko, mas effective si Santasa sa ganitong estilo. Mas effective siya. Ayun, self-explanatory yung round 2, I think. So, yun, dominating para sa akin na-dominate ni Santasa yung 1 and 2 sa laban na to. Shoutout kay Kedo, pero yun, 9-8, 9-8 in favor of Santasa. So, that's 18-16. Proceed na tayo, guys. Sa tingin ko, self-explanatory yung battle sa first 2 rounds kasi feeling ko naman kitang-kita na nakakasabay si Santasa sa comedy ni Kedo. Pero sa mga technicals naman ni Santasa, sa mga punto naman ni Santasa, sa tingin ko, hindi masyadong nakakasunod si Kedo doon. Okay, pero shoutout kay Kedo, magaling yung nagiging niya dito, approach. Pero I think that wasn't enough lang sa ganitong version ni Santasa. Gets? Round 3. Banat, pakinggan natin! Tama. Lyrical siya pero sumabit sa mga jokes. Oo Kung nga pala eh. halatang kulang kasi Yun nga yung sinasabi ko kanina na style clash. So ayan pinupuntuhan ni Kedo na lyrical pero sumabit sa jokes. Yun nga yung sinasabi ko rin na ito na, at feeling ko ito yung Santasa version 2 na nag-adapt, naglagay ng comedy para makasabay sa estilo ni Kedo. Parang ganun eh. tama. Lyrical siya pero sumabit sa mga jokes. Doon pa lang halatang kulang ka sa akin, boy. Game, round 3! Sabi ng misis mo, tattoo artist ka din. Galing. Ikaw pa nga daw nagbigay ng kulay pati sa kanyang broken heart. Sa katunayan, yung pangalan daw ng ex niya sa boobs, ikaw pa nag-cover up. Kaso may isang parte sa pagkatao mo na palihim na kumikirot. Na kahit gaano ka kagaling mag-cover up gamit ang imahinasyon mong malilikot, hindi mo kayang tabunan yung pangalan nun sa mismong puso niya tumitibok. Katulad ng putang inang suso niya, yung liga na to hindi para sa'yo kahit gaano ka pa sumipsep. Tol, ang ibig ko sabihin, bilang battle MC, walang mabigat sa'yo kundi yung dinadala mo sa dibdib. Rapper na masyadong emosyonal kaya wala sa'yo nai-impress. Ganito yung mga tipong umakit sa poste ng Meralco pag nadidepress. Tingnan nyo. Ang layo ng itsura sa kanya mga kaedad. Adi ka na nga sa bato, mukha ka pang malibag. Tol, hindi room for improvement kailangan mo, dapat sa'yo diretso ka sa rehab. Kasi kung ano-anong katarantaduhan pinagagawa mo sa battle para lang magmarka.
Biruin mo, nagpahaba ka pa talaga ng buhok para lang ma-reference mo na mananabas ka. Nagsigawan naman lahat. Daming tanga ding nabilib. Ulul! Ako kahit anong hairstyle ko, kaya kitang tagain sa leeg. Gago. Sobrang liblib daw ng lugar nyo. Di pa daw abot ng Meralco ang pwesto. Nagkakailaw lang daw sa inyo pag dinadalaw kayo ng San Telmo. Alam niyo yung San Telmo, guys? Alam niyo ba yon? Bolang apoy yun. Gago eh, no? Pwesto. Nagkakailaw lang daw sa inyo pag dinadalaw kayo ng San Telmo. Christmas light nyo, alitap-tap. Christmas light nyo, nagkakain. Hindi yun, Chok. Inaano ko lang kasi... Nagkakailaw lang daw sa inyo pag dinadalaw ko yung San Telmo. Balita ko nanghihilot ka din. Balita ko nanghihilot ka din. Sa panahon ngayon, mainam yan. Kaso yung huling hinaplos mo daw ng langis, puta naging aswang. Sobrang manyakas pa ng damuho, kabwisit. Pag tamang pautog ng tarugo, mapilit. Pag babae palagi nagpahilot sa kanya, dalawa lang palagi yung findings, kundi sa suso, sa singit. Ganap na ganap ang punyemas. Padasal-dasal, pabulong-bulong pang nalalaman. Malaman-laman ko yung binabanggit mong orasyon, yung mga linya mo sa laban. Ang ina-relevant, no? Ang galing eh. Ano, di ba galit ka sa jokes? Pwes, wala akong pakialam sa katulad mong basura. Isa pa, hindi ko naman intensyon na patawanin ka yung kulitin nila yung gusto kong makuha. At saka, atlas! Hindi na yung gusto kong makuha. Basta ako! Rekta lang sa'yo at sa iyong pamilya yung mga barang tatatak. Habang ikaw, yung mga linya mo para pukin ang asawa mo kasi para sa lahat. Tayo na nakakatawa si Kedo kasi kahit na may choke siya, may choke, 'di ba? Hindi naging dragging after niya mag-choke. Nung nag-choke siya, pagka-spit niya, andun pa rin yung momentum, parang napos lang siya. Hindi siya nagtuloy-tuloy na nawalan ng momentum. Ganun ka ganda yung presence ni Kedo. Sayang lang kasi si Santasa agad yung nakatapat niya, pero sa tingin ko may palag tong sulat ni Kedo kung iba yung nakaharap niya at hindi si Santasa. Shoutout kay Kedo, sana may battle pa ulit si Kedo dito sa Flip Top kasi feeling ko hindi naman nakakahiya yung naging performance niya dito. Sabi ko nga, nag-choke man siya pero the momentum was still there, hindi nawala. 'Di ba? Sobrang relevant niya, tol. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, kung paano siya bumattle sa Motus, ganun at ganun din siya bumabattle dito. So, walang nagbago at effective pa rin. So, shoutout kay Kedo, tol. Solid. Tingnan at pahinga natin! Kinig nyo yung country niya? Para nakikinig kayo sa bobong nag-i-impeach. Pawala-wala yung country niya. Akala nyo yung round niya nag-glitch. Pero dito na tayo sa pinakamagandang parte ng pag-eksperimento. Yun na yung round 3. Kaya ang title nito, bawal po umihi, walang ID. Supot ka pa, YB, ako smooth na dope, YG. Wak, napasama lang yung mukha mo sa lakawan, pero bukod tanging nakawaki. Kasi kung mangyaring yung iyong sinisintang sining ay maabutan mong sa ibabaw ng ibang artista gumigiling, o kaya matulog ka ng siyong kasiping at wala na sayong pagising, okay lang yan, tol. Huwag kang mag-alala, parte ang pagkabigo ng pag-ibig. Kaya ang sasabihin ko sa'yo, okay lang yan, tol, at saka ulul, wala akong maiba payo, magpakamatay ka, yun ang una mong isipin. Kasi wala akong pakialam sa nakakamdaman mo. Kahit magpatayan kayo ng asawa mo sa harap ko, hindi ako makakakamdam ng awa. Dahil itong tinanggap mo at demonyo tong nasa harap mo, ako yung mismong nag-abot ng mansanas na sa asawa mo na pinapapak nyo. Kasi hinasa ako para dito. Ikaw may ginahasa ka na, Kido. Ganito yung mga itsura ng bastos na tito, mas piniling maging manyakis imbis maging superhero. Mas pinili maging manyakis imbis na maging superhero. Kaya nakikiramay ako dun sa sinabi mo na gagalingan mo.
Mas maniniwala sana ako kung sinabi mong yung pa ako hahalikan mo. Kasi para sa ng espasyo ng paggaling sa laman ng utak na ikakarampot. Bawat hinahain mo pang kiliti sa sikmura sa kanyang kada sandok. Ako bawat hinahain ko palaging bagong tampok. Wala akong hinahaing ampok. Ikaw kahit anong ihain nyo, hindi ka kumakain kaya yung mukha mo sinliit na ng mangkok. Di mo palagi kang balisado kasi sa dami ng salto, pinagmumukhang magaling yung sarili niya gamit yung kasangdos. Hindi ka magaling, tol. Di ka rin mainit. Maligamgam ka lang. Di ka nakakalapnos. At Anunnaki tong kalaban mo, boy. Ako'y pantapat na sa mga Diyos. Anunnaki? Nang ina mo. Di, Anunnaki? Pampatawang asakan pa rin lang ba tingin mo dito? Diyan ka nakakapikon. Kasi kung yung iba nagpapanggap na baliw, ikaw nagpapanggap na matino. Diba? Pero okay lang yan, tol. Alam kong sanay ka sa pakiramdam ng mabigo, pero sana mas mag-level up ka pa. Makaramdam ka pa sana ng mas makirot. Kasi isa din ako sa nag-chat sa'yo noon ng, abnormal ka din? Pero yun sa akin, hindi tanong, chinat ko yun ng madiin. Kasi abnormal ka talaga. Patulan mo ba naman yung 4 na may saltek, kung di ka ba naman papansin? Eh, talagang pang-flip-top na si Kedo. Bukod sa 4 na sayad, yun 4 na aklas din. Diba? 4 na aklas din, kaya kulang ka pa din. Kaya boss, bakit ito lang? Tanong po yan, hindi reklamo. Kasi hindi ka sa akin tatalab, tol. Kahit magpustahan pa tayo, doblado tama mo kapag nanalo. Di mo ba napapansin? Di ako dumidepensa, tol. Puro atake lang ginagawa ko. Kasi alam kong mahina ka, gusto ko lang ipamukha sa pagmumukha mo. Di mo nga nagigets na puro abstract na tong mga nililikha ko. Kasi ang pag-ibig mo sa sining ay tangina, kulang pat salat. Tanging pagpapatawa lang ang kaya mong iambag, wala ka ng ibang alam sa art. Ako kaya kitang paiyakin habang pinipinta na para bang si Boy iyak. Straight line lang yung bawat guhit sa balat mo na parang taga ng itak. At magmumukha kang tanga sa kakahabol mo sa akin. #moneyhunt. Iwan. O, di pa ako tapos. Gusto ko bang bigyan to ng isang solid na uppercut? Kita mo tong kamay ko? Meron tong power, meron tong magic punch na pag inabot ka, gising mo sa Wonderland. Hindi ako si Lost Boy sa Neverland. Ako yung mismong AI sa sistema. Kada laban ko laging nag-a-upgrade yung aking mga pyesa. Ikaw yung style mo, kung san-san mo kinuhang lamesa. At saka gusto ko lang ipaalala sa'yo, Repa, gusto ko lang ipaalala sa'yo, Repa, huwag masyadong bumuboses porket alam naming ikay Tessa. Tingnan mo ang pormahan mo, mukha kang hip-hop na snitch, na mukhang emo, na mukhang bay. Batang nagpapatawa sa katawan ng matanda, alam ko yung reason mo why. Bakit comedy yung napili ni Kido na style? Kasi gusto niyang pagtakpan ng mga salitang katatawanan yung kanyang pagiging motherfucking pedophile. Kadiri! Na-flat na bagay para sa laban yan! Right of way! Yung Santasa sa round 3, more on lyrical na yun. Ay, hindi. More on technical na yun. Sinundutan lang niya ng mga, siguro, iilang mga jokes lang. Pero still, hindi pa rin purong lyrical at technical. 'Di ba? Shoutout kay Santasa. Pero, yun, first 2 rounds, siguro yun yung feeling ko pinakamalakas niya yung first 2 rounds. Yung round 3, masasabi ko na below dun sa round, kasi nakapag-set na si Santasa ng standard sa first 2 rounds eh. So I was expecting na mapapantay niya yon or ma-overpower niya since round 3 na. Pero nangyari, ang ginawa ni Santasa, nag-rely siya sa technicals at lyricism. But still may mga pasundot-sundot na comedy, pero still, 'di ba? Andun pa rin naman. Ayun, hindi ko na patatagalin guys, and I think all 3 rounds nakuha ni Santasa to. Pero weakest round ni Santasa siguro yung round 3. 'Di ba? Nag-choke si 'di ba? May choke si Kedo dito. 887 for Kedo. So that's 23 points for Kedo. Kay Santasa naman 9, 9 and 8. 18, 26. So, 26. So, 23. All 3 rounds, Santasa. So, ayun. Style. Nag-stick si Kedo sa style niya. Si Santasa naman, nag-experiment siya. Labas-pasok siya sa
estilo nilang dalawa. Pumapasok siya sa estilo ni Kedo, lumalabas siya, nagpe-perform siya ng estilo niya, papasok ulit, perform siya ng estilo ni Kedo, labas. Santasa style naman, 'di ba? Ganun eh. So creative at some point yung all 3 rounds, yung first 2 rounds ni Santasa. Si Kedos nag-stick sa estilo niya. So, nevertheless, hindi naging mahina yung rounds, yung battle ni Kedo. Malakas yun. Hindi lang siya naging effective. Effective siya, pero hindi lang siya talaga kayang dalhin nun sa panalo kasi ibang klaseng Santasa to. Siguro, ang in-expect din ni Kedo dito is technical at lyrical na Santasa, which is ako din naman, yun din yung in-expect ko. Pero, iba yung nangyari. 'Di ba? Ginulat tayo ni Santasa doon. So, yun lang. All 3 rounds, Santasa. Santasa versus Kedo. At shoutout sa lahat na nandito pa rin sa kabila ng lahat ng init at intensity ng mga laban natin. Grabe yung laban na yun. Boto ng urado, 4-1. Mag-ihay tayo lahat para kay Santasa. Yan. So, 4-1 Santasa. Tama tayo doon, pero judges tayo. Salamat. Shoutout pala kay Pangko sa mga DJs. Shoutout sa lahat ng mga tropa. Tip top. Yo, Vals, binoto ko Santasa. Feel ko mas may variety yung niya, mga pyesa niya. Si Kedo medyo nag-focus siya sa Jokes. Sa joke. Comedy, tapos may mga slip up siya ng round 3. Yung sana yung tiebreaker. Tapos lumamang si Santasa. Yo, Atoms, binoto ko si Santasa. Mas prepared ko yung mga punches, tsaka pareho naman sila gumamit ng jokes. At para sa akin, mas natripan ko yung gusto ni Santasa kasi jokes, tsaka may mga punchline na mabibigat. So, mad props kay Kedos kasi sobrang solid din ng mga jokes niya. Dami rin na entertain na tao. Pero mas prepare ko Santasa. So, para sa akin, Santasa. Del Trono, sa battle na yun, parang same lang din yung style nila, same yung persona. So parang naging judging ko na lang is based dun sa sinong naghawak talaga sa energy ng crowd na mas consistent. And mas kita yun ka Santana. Santanas, diba? So, Santasa, sorry. Santasa. So, yun nga, parang although funny naman din si Kedo, pero yun nga, yung sa third niya na stumble, parang let go niya yung bola ba. So, to si Santasa, parang hawak niya ba 3 rounds. So, yun, Santasa. Ako lang yung bumoto kay Kedo. Pero sobrang ganda ng laban. Sobrang dikit eh. Tsaka parehas natripan ko talaga yung humor nila, pati image nila eh. Pero para sa akin lang, yung parang tingin ko si Kedo, mas effective yung haymaker niya eh. Si Santasa kasi parang solid talaga, pero parang may mga ibang lines na medyo hindi masyado kumunik, hindi ka tulad ni Kedo, para halos okay. haymaker niya lumanding eh. Tapos nabawi pa niya. Nag-joke siya pero nabawi niya. Tama. Para sa akin, sobrang dikit pero Kedo. Magandang laban. Last. Yo, Ilaya, binoso ko si Santasa. Para sa akin, sobrang effective nung niya, jokes, tas bigla niyang seseryosohin. Tapos, ayun nga, may konting slip up si Kedo dun sa round 3, kaya Santasa. Ayun, no? So, agree ako dun sa opinion ni Ilaya. Sobrang effective ng jokes, tapos seryoso, yung mga ganun. 'Di ba? Yun. Na-entertain ako sa battle na to. Di ako nagkamali na ito yung inuna ko sa pagbabalik ko dito sa flip top. So, shout out, no? At maganda yung naging battle, especially Kedo. Tol, wag ka mapanginaan ng loob, tangina ang lakas mo dito. Santasa, ito yung version 2 ni Santasa na masasabi kong sobrang effective. Kaya shout out Santasa. So, yun lang. Kita-kits tayo sa next na review and magfo-focus muna tayo sa flip top, mga bagong upload. So, abangan nyo at expect nyo. So, yung mga battles sa right of way na uploaded, marireview natin yan agad. So, kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.